I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and helped me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Amen. Good morning po sa lahat. Good morning po yung mga nasa Google. Mukhang wala Sister Emilia kasi nasa province ng Saudi. At ganun din po sa mga lahat na sa FB Live. Bagong lahat, request ko si Sister, ang aking mga kasamahan na mag-greet muna. Sister Irene. Bag nga bigat kada kayo amin. Mothers, ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Diyan sa Kabisayaan ay maayong buntag sa inyong tanan. At sa Kabikulan, Diyos maray na aga sa inyong gabos. At diyan sa Japan, nanonood si Ma'am Flor. Ohayo gozaimasu. At sa lahat ng mga nakikinig nanonood, magandang umaga sa inyo. Patuloy kayong tumutok sa Mother's Devotion. Isang magandang umaga po uli sa bawat isa at kami po ay samahan nyo hanggang sa matapos po. To God be the glory. Amen. Katulad ng topic natin po, katulad ng mga ibang nakaraan sa mga days magmula nung Tuesday, ang ating topic yung commit in soul winning and discipleship. So, good morning, Sister Vicky, na nasa Google kasama si Sister Myra at si Sister Agapita. Saan po kayo? Good morning. Sister Rose. Saka Sister Rose. Mga Baptist Village, ladies. Farsighted kasi hindi makita. So, good morning po sa atin lahat. At muli, Andyan din si Ma'am Sila kay Sister Jubilita. Ay, ganon. Sige, pero ito. Andito kami sa bahay ni Sister Agapita. Kaya enjoy po natin ngayong umaga. To God be the glory. Amen. So, hindi na natin, hindi ko makita, Mark, sino yung mga nasa FB Live. Pero bago ang lahat, tanggalin ko ang aking salamin. Hindi ko mabasa pag Ay, ala. Hindi namin mabasa. Si Sister ID, Sanet, Sister Rolin, Bantasan. Ala, hindi ko makita. Wala ba sa Facebook? Good morning po sa inyong lahat ng sa FB Live. Hindi ko makita dahil maliit ang aming screen. Kung hindi ko man ma-mention ang pangalan ninyo, pasensya na. Wala rin kasi anyway, mag-start na po tayo sa topic natin about commitment sa soul winning and discipleship. Mauna ka, Sister Irene? Ready na? Ako na muna. Nakikita mo ba? Pala sila. Anyway, sabi nga sa Matthew chapter 4 verse 19, and he saith unto them, follow me and I will make you fishers of men. Ilang beses natin itong pinag-uusapan, ilang beses na natin naging topic ito, lalo-lalo nang in-explain ito ni Pastor, na sabi nga dito na tayo, kung sino man ang request nga ng Panginoong Diyos, sabi nga na maging fishers of men tayo. Walang iba kundi, ang ibig sabihin nun ay maging isang soul winner tayo. Pero, wala pa ba si Sister Sheila? Wala pa? Okay, mamaya na lang siguro siya makaka-ready. Ngayon, sabi nga dito na,
maraming unsaved na tao pa sa mundo. Kaya kinakailangan na gandun tayo nakasigasig dapat sa pag-aano ng mga kaluluwa, sa pagbabahagi ng salita. So, bilang isang Kristiyano na dapat nandoon yung burden sa atin, yun ngayon palaging nire-remind sa atin ni Pastor na magpatuloy tayong magsuluin kasi marami pang mga kapitbahayan, marami pang nasa paligid natin na actually hindi pa natin na-reach out kasi minsan nga hindi natin makatok yung bahay to bahay, di ba? Kasi yung iba doon karamihan wala, lalo sa area namin, ang mga matatanda na sa trabaho, ang mga bata lang iniiwan. So kung mas maganda sana yung mga magulang ang unang mababahagian natin kaysa sa bata, pero nagiging baliktad yun. So sabi nga dito ang reason ni Jesus Christ kaya siya pumunta dito sa mundo, walang iba kundi i-save tayong mga sinners. Yun nga kaya nga bilang tayo mga Kristiyano na tinawag na Kristiyano, kinakailangan nating i-spread yung gospel ng Panginoong Diyos at mag-win tayo ng souls para sa Panginoong Hesukristo. Sabi nga sa Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that wins souls is wise. So, napaka-importante talaga nandoon yung soul winning. Sinabi na sa Proverbs, sinabi na sa Matthew, meron sa Luke, na at maging sa iba pang book ng Bible. Merong mga doon na ang requirement nga na bilang isang Kristiyano tayo ay magpatuloy na magpahayag ng salita ng Panginoong Diyos. I-share natin ito. So, hindi ko na po i-explain actually mabuti yung ang soul winning kasi tayo namulat na, marami na napakinggan mula noong last week. Nagsimula ng, supposedly kami pala ang magsisimula noon. Kaya lang nag-video. Ngayon pa lang kami, first pa lang namin ng days para i-topic namin itong topic nga na ito. So, sabi nga dito sa Acts 20:15, for thou shalt be his witness unto all men and what thou hast seen and heard. So, kung ano yung napakinggan natin, ano yung nakita natin, ano yung itinuro sa atin, tayo ay nire-require na maging witness. Ibig sabihin, maging soul winner. Kasi marami pang iba na hindi pa sila nabahagian ng salita. Yung iba napahayagan naman yung iba sa kanila, pero maaring hindi nila tinake na seriously na kaya nga minsan, di ba may na-encounter tayo na mga sa area natin na nasharean ko na to, pag ni-review mo about salvation, wala pa rin. Minsan, kasama mo na nga sa good news class o kaya dinidisciple mo sila, pero pag ni-review mo ang salvation, wala pa rin sa kanila, hindi pa nila naintindihan. So, kailangan nating paulit-ulit na sa kanila, i-remind sila at ipatulit-ulit na paliwanag natin sa kanila kung ano ba yung tunay na salvation, kung ano ba yung nang dapat nilang gawin, ano nga yung acceptance, at kung ikaw ay talagang tunay na tumanggap na sa Panginoon, dapat nandun na rin yung burden mo para sa kaluluwa ng iba. Kaya ngayon nga sabi nga nandoon na yung pagiging soul winner natin. At sinabi dito, ang soul winner daw parang ito ay isang beggar na nang hinahanap niya o kaya isinasama niya yung kapwa niya beggar para maghanap ng bread, para maghanap ng anumang makakain. Katulad din nating mga Kristiyano, yung church, sabi nga na yun yung pinupuntahan para lalo nating makita, matutunan kung ano yung salita ng Panginoon at higit sa lahat na lalong maintindihan natin about salvation. At mismo si Jesus Christ, sabi nga dito na ang pagdadala ng soul, ito ang highest achievement natin na dapat sa ating buhay bilang isang tao. At ito ang magiging dapat main business natin bilang isang Kristiyano. At ito sabi kasi sapagkat ang soul winning, ito yung heartbeat ng isang Kristiyano. So, kung titingnan nga daw na hindi lahat daw na Kristiyano na tinawag na Christian ay nagso-soul winning. Kaya nga gano'n nga dito na nga lang sa church natin, di ba? Mabibilang lang kung sino talagang sincere na mag-soul win. Na mabibilang kung sino talagang kaya nga ayaw nga nila mag-choir kasi malalaman na hindi sila nagso-soul winning. Kasi isa sa requirement na
isa sa mga requirement talaga na tayo ay mag-win ng kaluluwa. So, sino na? Si Ma'am Sheila, okay na? Good morning, Ma'am Sheila. So, ang soul winner, sabi nga dito na ito yung simple lang, sabi nga ito yung ginagamit ng Panginoon yun, Panginoong Diyos. Siya yung Panginoon may plano sa kanya para i-share sa mga lost, sabi nga sa mga sinners, yung about salvation. Marami, nung katulad ng sabi ko kanina, marami pang mga tao na hindi natin naaabot. Marami pang mga tao dito sa mundo na maski sa area lang natin dito sa Benguet, marami pa tayong dapat ma-reach out para ibahagi ang salita ng Panginoong Diyos. Kasi marami pa sa kanila na talagang wala pa yung salvation. So, kaya sa part natin dito, sabi nga ang soul winner, ang part natin na talagang humayo tayo ng humayo. Tapos ang part naman ng Holy Spirit, i-convict tayo at maging yung ating mga babahagian. At yung sa part naman ng mga wala pang salvation, sila ay nandoon yung pag-receive nila yung salvation. So, sa Bible din, kinumpare din ang mga soul winner as sasabi sa John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. Tayo ay kinumpara bilang isang soul winner, kinumpara tayo dito sa verse na to, na tayo ay yung mga trees na nagbe-bear ng fruit. Ibig sabihin namumunga. So bilang isang Kristiyano, hindi ka dapat nananatiling compliance lang, pupunta ka lang pag-service pero wala kang naibabahagi, wala kang burden sa mga kaluluwa na alam mo walang kaligtasan. So dapat bilang isang Kristiyano, ang soul winner nga, sabi nga dito, tayo ay kinumpir ng Panginoong Diyos sa trees na namumunga. Sinabi rin sa Psalms chapter 1 verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, and his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, ganito dapat tayo bilang isang Kristiyano. Ganito tayo katagumpay sa pagiging ating Kristiyano. At tayo rin sa Mark chapter 4 verse 3, tayo rin ay kinumpare ng Panginoong Diyos bilang isang sower, bilang isang ibig sabihin manananim. Kung ano sa magsasaka, di ba? Na sabi nga dito, hearken, behold, there went out a sower to sow. Na dapat tayo ay nagtatanim. Hindi tayo yung naghihintay lang mag-harvest. Pero kung wala kang itinanim, wala kang i-harvest syempre. Tapos sabi nga sa Matthew chapter 4 verse 19, yung unang verse ko na sinabi kanina, tayo ay kinumpare as fishermen. Na dapat tayo magpatuloy na mag-fish, patuloy tayong ng mga tao upang madala natin sila sa Panginoon. At ganoon din sa Daniel chapter 12 verse 3, tayo ay kinumpare ng Panginoong Diyos ang isang soul winner as stars. Sabi nga dito, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that remain to righteousness as the stars forever and ever. So, napaka-importante po yung soul winner talaga sa atin, kasi ito yung unang-unang pagkakataon na para actually, kung iisipin nga, binabalik lang natin yung dapat natin ibalik sa Panginoong Diyos. Na tayo merong taong ginamit ang Panginoon para tayo makilala natin sila, ang Panginoong Diyos, at makita natin, ma-realize natin ang importance ng Word of God. So, bilang pasasalamat sa Panginoon, tayo na tinawag na Kristiyano, tayo na tinawag na talagang tumanggap sa Panginoong Diyos. Dapat may burden ang bawat isa sa atin nga. Sabi nga sa mga kaluluwa na wala pang kaligtasan. Yung bang iniisip nga lang natin, halimbawa may kapitbahayan tayong namatay, na alam natin hindi pa natin napuntahan. Di ba nagtatanong na tayo ng ano kaya yun? Meron bang nakapag-share sa kanila? Di ba? Pero naniniwala din ako, sabi nga ng Panginoon, yung pangako niya na hindi niya tayo hahayaang mawala kung hindi pa tayo napahayagan. O kaya wala pa tayong yung salita ng Panginoong Diyos. So, yun lang po, to God be the glory. Si Sister Irene, next po. Ma'am Sheila. Hello po, good morning po. Good morning po. po. Kayo muna po ba? Irene po muna. Sister. Morning po sa ating lahat. Yan, sa lahat ng mga mothers, I hope gising na yung mga mothers na in-invite ko.
para sa Mother's Devotion. Ayan, ang ating topic is commit to win souls and discipleship. Yan. Yung especially yung ating family na ma-disciple natin. Yun po yung ating pangunahin na dapat madala sa church at ma-disciple. Ayan. Na pag sinabing commit ay tayo ay merong pledge, meron tayong vow na ito ay confinement, na tayo ay talagang ikukulong natin yung ating sarili, na hindi na tayo mawawala dyan sa ating sinumpaan, na kapag tayo ay nag-commit para sa pag-win souls, ay dapat kalakip dyan yung ating sipag, na tayo ay talagang kahit anong mangyari ay susundin natin, or yun yung ating gagampanan. Magkakaroon tayo ng aim o goal na makapag-win ng soul, especially sa ating mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay. Sapagkat bakit sila ay isang araw mapeperish doon sa impyerno kung hindi natin sila nabahagian ng salita ng Diyos. Na ang sabi sa Matthew, ayan, yun meron tayong kinumantay ng Panginoon, yung Great Commission na dapat nating magampanan. Yan, yung go and preach the gospel, sabi nga eh. At dito sa Matthew 28, basahin natin 19 to 20, na ang Panginoong mismo, Panginoong Hesukristo ang siyang nag-command. Go ye therefore, sabi niya sa verses 19 to 20 ng chapter 28. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Na itong Great Commission na to ay may, kapag tayo ay talagang makikinig at isa sa puso natin, meron talagang sa ating balikat, isang responsibilidad na especially una-una nating responsibilidad, yung family natin, na dapat yung Great Commission ay ating napupulfill. Yan, una, i-win natin sila, hindi lamang na-win, kundi imbitahan din natin sa church para sila ay mabaptize, sapagkat yun ay command ng Panginoon. At hindi lang nagtatapos sa baptism, susunod doon yung discipleship, na i-observe dapat kung ano yung mga kautusan ng Panginoon, ano man yung ating naririnig kapag tayo ay pumupunta ng church, tuloy-tuloy dapat. Ang discipleship ay tayo ay meron ng tinuturuan. Pag sinabi kasing disciple, pupil, or meron tayong dinidisiplina, ayan, sa salita ng Diyos, na gagabayan natin sila hanggang sila ay matuto. Parang isang anak na bagong panganak, mag-i-start sila na isang baby, ano ba yung pagkain nila? Milk, di ba? Yung mga salita ng Diyos na milk sa mga beginner yon, na hindi natin sila binibigla. Andun kasi yung nag-aalaga tayo ng baby, andyan yung talagang aalalayan natin sila hanggang, kumbaga sa baby, hanggang makapaglakad. Nandyan yung inuunti-unti natin na hindi natin sila yung bibiglain, na kung ano yung nakikita natin na hindi maganda ay i-rebuke agad. Unti-unti, kapag tinuturuan natin sila, ay natututunan nila to, kasama yung ating panalangin na pinagpe-pray natin habang dinidisciple natin sila, na magtuloy-tuloy, na step by step yung ating pag-aalaga sa kanila, pagnonore sa pamagitan ng salita ng Diyos, na kapag tayo ay nag-commit sa ganyang gawain, ay dapat maninindigan tayo. Yung, kumbaga, nandun yung steadfastly, yung tuloy-tuloy, na hindi tayo susuko, hindi natin sasabihin na ang hirap naman itong i-disciple. Yan.
yung anak pa nga lang natin eh, di ba? Pag din-disciple natin, talaga andyan yung hirap. Pero pinagtsatsagaan natin, nandun dapat yung patience. Yan, lahat gagawin mo para mawin mo talaga. Hindi lang one click lang na kapag na-win mo siya ay nadala sa church ay tapos na, napapabaya mo na. Kasi parang baby yan, aalalayan mo pa siya hanggang siya ay lumago, lumaki. Na yung ating commitment ay hindi panandalian. Parang sa mag-asawa, ang commitment ay lifetime commitment na tuloy-tuloy. Na kapag tayo ay nag-commit sa gawain ng Diyos, especially sa pag-win ng souls, ay hindi dapat tayo susuko kung meron yung nagre-resist, di ba? Yan. Pag may saturation, di ba? Normal yung merong aayaw, meron naman yung kakatok ka, akala mo gusto mamaya, ay, busy ako. Na normal yan, huwag tayong panghinaan ng loob. Tuloy-tuloy lang na maghanap, mangalap ng kaluluwa, mag-invite. Yan. Kasi andyan yung, kasama dyan yung paghihirap, nagpapagal tayo. Yan, na nagpupursige. Yan, na kahit anong mangyari, hindi tayo susuko. Yan, ganun din sa ating mga dinidisciple, mga mahal natin sa buhay, di ba? Aalagaan natin sila na parang baby na inaalalayan, pinapadede pag beginner, hanggang sa matuto siyang maglakad. Andun pa rin yung pag-aalalay natin, tuturuan natin sila ng kung paano sila makapagsusunod. Hindi lang sila tinuturuan, ay susunod. Kapag sila ay malago na, sila na rin yung nagtuturo. Bakit? Kasi responsibilidad natin sila. Yan, sabi nga sa Revelation, ano yung mangyayari kapag napabayaan natin sila, hindi sila natin na win, lalo mga kamag-anakan. Sabi nga rito sa Revelation chapter 20 verses 13 hanggang 15. And the sea gave up the dead which were in it, and the death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Na i-judge tayo ng Panginoon eh, according sa ating mga ginawa. At paano yung mga kamag-anakan natin na hindi natin na-win, na sila ay responsibilidad natin, sila ay burden natin dapat. Sabi rito sa verse 40, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whatsoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yan. Paano kung hindi natin sila nabahagian, yung kanilang pangalan wala sa book of life, tayo magiging makukonsensya tayo, di ba, na burden natin. Tayo yung unang nakakaalam, nakakilala sa Panginoon, naligtas. Responsibilidad natin yung ating mga kamag-anakan, especially yung family natin, lalo na yung mga immediate family natin. Tayo ay ligtas, pero yung mga anak pala natin, hindi. Yan yung ating accountable tayo sa ganong mga pagkakataon. Sapagkat tayo yung naunang naligtas, dapat ibahagi natin si Kristo upang sila ay hindi mapahamak doon sa apoy ng, dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya kung nag-commit tayo, huwag tayong magsusuko, tuloy-tuloy lang tayo, gampanan natin yung ating tungkulin, sapagkat isang araw, sabi nga huwag tayong mapagod gumawa ng tama. Yan, isang araw tayo ay mag-aani. Kung ano yung ating itinanim, yun din yung ating aanihin. Sapagkat yung sabi ng Panginoon ay, ang Panginoon ay hindi siya yung binabaliwala kung ano yung ating ginawa. Sabi nga, I know thy works. Yan. I know thy labor. At hindi makakalimutin ang Panginoon kung ano yung ating ginawa, ay talagang andun yung blessing, di ba, kapag tayo ay sumusunod. Pinagpapala yung mga sumusunod, tuloy-tuloy lang tayo na mag-win ng soul, mag-disciple ng especially mga family, na kung tayo ay nakakapag-disciple ng ibang tao, bakit yung ating family hindi natin ma-disciple? Yan. Nasa atin yung responsibilidad, nakaatang sa ating balikat ng mga loved ones natin. So, yun lang po.
tuloy-tuloy tayong mag-win ng souls and discipleship. To God be the glory. Amen. Thank you, Sister Irene. Sabi nga dito, bilang isang Kristiyano, tayo ay inoobliga na i-fulfill din natin yung Great Commission, yung teach the nation, i-share mo yung gospel, mag-disciple ka, at ituro mo kung paano magiging talagang tunay na Kristiyano. Lalo na sa mga bagong Kristiyano pa. At sabi nga niya dito na hindi lang natin inoris, kundi samahan natin ng prayer para sila ay maging matuto sila at maging katulad natin. Actually, tinitingnan nga natin, 'di ba, mga parang sa akin na lang sa grupo ko. Tinitingnan ko na wala pa rin na tagal-tagal mo nang dinidisciple ng tao na to pero wala siyang desire pa na mag-share. O kaya makasama mo man lang sa soul winning. Kaya yung pinagpipray namin na sana mayroong katulad namin na noon na may isang family na naman kaming yung talagang convicted na talagang mananatili at mag-join sa atin sa mga gawain natin bilang isang Kristiyano. So, kinakailangan talaga nating mag-double time para sila ay maturo sa kanila na para kasi hindi natin hawak ang buhay natin, 'di ba? Mas maganda yung meron tayong mapagsasalinan, hindi lang yung ating kapamilya, kundi rin yung iba na kaya sabi ko Lord, bigyan mo muna naman ako ng isang family na talagang nandoon yung conviction nila na hindi na sila mismo magbo-volunteer na yung sarili nila. Hindi na sila pipiliting magpumunta tuwing service, hindi na sila i-remind, kundi sila na yung naghihintay nandyan sa harapan ng bahay mo na para sumama sa iyo, na para mag-share o kaya makarating sa bawat simbahan. Yan yung prayer ko talaga na meron sana na family. Meron ako ng mga family pero yung iba kasi nag-transfer na. Meron naman ng nag-full time pero mas siya sa mundo kaya wala na. Kaya sabi ko, bigyan mo ako uli, Lord, na gano'n na convicted na family para makasakasama namin tuwing kami nag-i-area. So, pahuli ko na lang Sister Benny, si Ma'am Sheila muna. Sige po, magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po makita kasi yung mga yung sa Facebook Live. Ayan, pero nabati niyo naman po sila. Ayan, good morning din kina magkapit-bahay pala kami, Sister Vicky. Andun siya sa kabila, Sister Vicky, na kina Sister Agapita. Sino yung kasama niyo po? Si Sister Rose, tsaka si Sister Myra. Good morning. Yan po. Kasi nung Sunday, kinausap ko si Sister Jubilita na pupuntahan ko po siya ngayong Friday. Kaya nandito po kami ngayon sa bahay ni Sister Gina. At kasama ko rin yung ibang young people dito. Si Samantha at si Sia. Yan po. Pares po kami ni Sister Beth ng sinabi Ngayon, maiksi lamang po ito. Nasasabihin ko na sabi po dito ay napakahalaga talaga yung instruction sa atin ng ating pastor na wag nating baliwalain. Kaya nga nung Wednesday, nalungkot na naman siya kasi konti lang yung pumunta sa simbahan. Ayan po. Kasi maganda yung kanyang topic na God's presence in soul winning. Yan. Ang presensya ng Panginoon ay nandyan kapag tayo ay nag-aakay ng kaluluwa ay kasama natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Banal na Espiritu. Yan din yung sinabi ni Sister Beth kanina. Napakaganda. At ganun din sinabi ni Sister Irene na dapat yung mga loved ones muna natin ang ating uunahin. Kaya nga po ang lesson dito ay, sabi dito ay kung ilalagay po natin yung mga hindi ligtas na tao sa mundong ito, ay yung mundo ay 20 times. 20 times na ikaw ay pabalik-balik. So kung ikaw ay pabalik-balik sa globe, sa mundo ng 20 times, ibig sabihin yun napakarami. So sabi dito napakarami pang mga tao na hindi pa ligtas. Kaya bumaba dito ang Panginoong Hesukristo dahil gusto niya na
magkaroon ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mga makasalanan. Ngayon na umakyat naman na siya sa langit, ay yun nga sinasabi sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, ang gagamitin niya na mag-spread ng gospel ay walang iba kundi tayo na tumanggap kay Kristo. Kaya wala na po siya, nasa langit na po siya. Kaya ang gagamitin niya ngayon, yung mga tao na tumanggap sa Kanya. He has chosen us to spread the gospel, the believers, the Christians. Kaya nga, ang encouragement sa atin palagi ng pastor natin ay, we are to win souls to Christ. Na maraming verses sa Bible yan, pati si King Solomon, sinabi niya, and he that winneth souls is wise. So, what is a soul winner? So, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng soul winner? So, it is a nobody telling everybody about somebody. Yung somebody po ay capital S. Tungkol ito sa Panginoon. Who can save anybody? So, tayo, nobody tayo. Sasabihin natin sa lahat ng tao, everybody. Ang tungkol sa napakahalagang persona, somebody. Who can save anybody? Kaya ang Panginoong Hesukristo, kaya niyang iligtas ang lahat ng tao sa apoy ng impyerno. So yun po yung sinasabi dito. And sabi din na Apostle Paul sa kanyang testimony sa Acts chapter 22 verse 15, nung siya ay hinuli ng mga tao na siya ay nag-share ng tungkol kay Kristo, sabi diyan sa Acts 22 verse 15, for thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard. Kaya ang sabi ng pastor natin, wag po tayong mahihiya, wag po tayong matatakot kung ang isinishare natin ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil nga, ang Panginoon, siya ay makapangyarihan. Hindi po tayo yung magliligtas, kundi tayo lamang po yung mag-a-approach sa tao, ano po natin, i-introduce po natin yung gospel. Introduce natin yung death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Ililid natin yung tao sa panalangin, kasi mahalaga din yung panalangin, at ang banal na espiritu ang kakausap sa kanya. Kaya ito rin po si Dr. John Rice, ayan po, said that a soul winner is one beggar telling another beggar where to find bread. Ayan, napakaganda nung ibibigay natin sa kanila na ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At sinabi ni Sister Beth kanina, natutuwa nga ako kay Sister Beth kasi sabi ko, ay pareho kami ng lesson ni Sister Beth. Sabi po dito ni Dr. George Truett, the late pastor of First Baptist Church in Dallas, said, bringing one soul to Jesus is the highest achievement possible to human life. It is to be the main business and heartbeat of every Christian. Yan po, sinabi ni Sister Beth yan, na heartbeat ng lahat ng Kristiyano ay mag-share ng gospel, magdala ng kaluluwa sa Panginoon. And it has been said that 95% of all Christians never lead a soul to Jesus. Let that never be said of you. Yan, hindi dapat tayo yon na yung 95% na yon. Kundi kabilang tayo sa nagle-lead ng gospel sa mga tao. Kaya most people in the world are not unreachable, simply unreached. Kaya nga napakaganda ng ating mga programa sa simbahan. Wala na po tayong hahanapin sa church po natin. Wala na rin po tayong dapat hanapin sa pastor natin, sa kanyang tinuturo. Napakaganda po ng mga tinuturo sa church. Wala na po tayong mahahanap na church na kagaya ng church natin, na ini-involve tayo, tinutulak tayo, pinapagalitan tayo para mag-attend sa simbahan at makinig at makonvict na tayo ay gamitin ng Panginoon. Kaya natutuwa lamang po ako kasi
hindi tayo dapat ma-discourage na kahit yung iba ayaw sumama sa atin na mag-soul winning, meron pa ring tutugon at tutugon na sa ating kakulitan na, mag-soul winning tayo, ganito, ganito. Kaya natutuwa ako dito sa dalawang kabataan na kasama ko kina Sia at saka sina Samantha. Yung mga kabataan na nakausap ko, marami silang rason, marami silang excuse. Ay, nag-time na yata ako. Marami silang excuse, pero itong dalawang kabataan na ito, sila yung tumugon na, ay sige po, sasama po kami sa good news class, sasama po kami sa soul winning. Kaya napakagaan din sa loob kapag meron yung mga kabataan na sasamahan ka sa area. Yun, nakakatuwa yung ganun. Kasi parang nakaka-encourage din sa atin bilang mga matatagal na. O yun po. Yun lamang po ang aking masasabi at alam ko po yung aking mga kasama na host ay meron ding mga isi-share po sa atin. Sino bang mauna, Sister Benny? Vicky muna po, baka maubusan siya ng data. Ay, apo, Sister Vicky. Magkalapit lang kami. Yung nga po yung parating sinasabi pag nasa area, mahirap kasi maubusan ng data. Pero sa ngayon po, unlimited data kami. May wifi pa na sa Agapita. So, nakaka-bless po yung topic po natin. Mula nga kanina, nung umpisa pa lang kay Sister Beth, kay Sister Irene, sabi ko, pareho kami ng verse. Pero, iba-iba naman yung kanya-kanya explanation na application po. Kaya, papasalamat ako yung mga katabi ko. Ayan, Sister Mayra. Kaya kagabi kasi, nagtitik si Sister Agapita, sabi niya, ma'am, pag-pray natin ako po nasa ospital. Tapos sabi ko, sige, bukas Mother's Devotion dyan tayo. Kaya, andito kami. Ayan. So, di ko alam na si Ma'am Sheila pupunta rin pala rito. I-chat ko rin sana si Ma'am Gina na dito kami kay Sister Agapita. Yung pala hindi ko na-chat kasi pupunta pala si Ma'am Sheila dyan. Nakaka-bless po bilang isang nanay na makita ng mga anak natin. Yung lahat ng wala sinabi kay Sister Beth, kay Sister Ari, kay Ma'am Sheila, na makikita ng mga anak natin yung bilang isang soul winner. Nasa Proverbs 11:30, alam po natin, the fruit of the righteous is a tree of life. And he that gaineth souls is wise na. Bilang isang nanay din, natutuwa din tayo na, kasi nga sabi, yung topic natin, yung commitment, yung soul winning with our family. Kaya, andun yung kasiyahan, na bilang isang nanay, makikita natin kung si Ma'am Sheila nga natutuwa sa dalawang kasama niyang kabataan. Lalong-lalo na po pag nakikita natin yung mga anak natin na nagwiwin ng kaluluwa. Kaya ang ganda po itong topic na ito, lalong-lalo na po, ngayon is a Mother's Month. Di po ba hanggang mga lola, nandun po na makikita din ng mga anak natin na ang kasiyahan natin ay yung magwin ng kaluluwa. Ayan, alam ko, yung katabi ko, soul winner to. Tapos kaya naisip ko din, nung nag-text Sister Agapita na ipag-pray po niya, na pinag-pray ko agad magkagabi habang kasi yung commitment niya nung nag-testimony Sister Agapita noon, na babalik po siya sa soul winning. Kaya naisip ko po na dito kami, na andoon na bilang isang tayo, yung sabi nga naman sila kanina, we are the chosen one. Kaya gampanan po natin kung ano po yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasi nga po, isang yung may motives po yung soul winning na bakit ganun na lang si pastor nung Wednesday nararamdaman ko yung kalungkutan ng ating pastor. Lalo na po ang Panginoon na siya po yung may utos ng lahat na mangalap tayo ng kaluluwa. Kaya kagabi sa Bible study namin, yun na rin po yung topic namin na kahit na aapat kami doon, pero yung bagong Kristiyano na naligtas, ipinaliwanag ko kung bakit na kailangan mag-church, bakit tayo nag-i-invite pupunta sa church para matuto po sa soul winning. At
doon sa lugar na yung nga, sabi din ni Pastor sa akin noong umaga, wag yung kakaligtaan na pumunta pa rin doon. Yung sinasabi ni Pastor doon sa kainan ni Pastor Carol. Nandoon ang mga kaluluwa kasi matagal daw yung simba natin. masisiran natin. Kaya, makita. Ay, Dorian, nandiyan ka pala. Alam din natin na sila yung nawalan sa church. Pero follow up natin. Kaya nga lahat ng programa ng church ay talagang purpose ng Panginoon yan. Ginagamit lang ang ating pastor para tayo gamitin kasi nga hindi lahat mapuntahan ni pastor. Kaya may mga chosen. Yan na po yung sinasabi ni Ma'am Sheila. Na tayo yung napili, pinagkatiwalaan na mangalap ng kaluluwa, mag-disciple, at magdala sa simbahan. Kaya gampanan natin kasi po, number one na motibo ng para andun yung soul winning natin ay andun, mag-glorify natin ang Panginoon. So tingnan po natin sa 1 Corinthians 10:31, di ba? Napakasaya pag lalo tayo buong pamilya. Andiyan kasama mo na. Hindi lang tayo ang nanay na ang nag-glory ang Panginoon, di mo pa? Kasi kaya sabi nga, basahin po natin sa 1 Corinthians 10:31. Sabi niya po rito is whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God, di ba? Kahit na anong gawin natin ay andoon. Ito po yung pinakamahalagang gawain natin. Ito yung talagang challenge kasi ito yung dahilan kung bakit napako sa krus ang Panginoon Jesucristo. Dahil sa kaluluwa na mapupunta sa impyerno. Kaya andun yung challenge po sa atin na ako nabibless kasi yan Sister Myra, alam natin na soul winner, Sister Agapita, alam ko yan, nung siya yung nagbabantay sa talipapa, talaga yung mga nandoon sa kalsada. Talagang sinusunan niya yan. At Sister Rose, alam din ni Sister Benny yan, yayain namin, dadalhin niya kami sa San Vicente, sa mga kamag-anak niya. Yun po yung sinasabi na may mga kamag-anak tayo. May mga kamag-anak tayo na kailangan natin sharean. Kasi nga po, hindi po biro-biro ang sa impyerno. Ito nga yung nga 41, 50 na init ay talagang hindi na tayo mapakali. Di po ba how much more sa impyerno? Kaya yung nga po yung sa mga kamag-anakan natin na dapat mashiran at hindi lang yung nga po sa mga kapitbahay natin, sa mga nakakasalubong natin, yung andyan yung challenge ni Pastor sa mga lalaki na pag nakasakay ka sa jeep, isipin mo, sa totoo lang, kahit tayo, mga ay kung ligtas yung mga kasama natin doon sa loob ng sasakyan na yan. Lalong-lalo na po, yung nga po, hindi natin inaasahan yung kamatayan, tingnan yung mga aksidente ngayon, kakaiba. Kaya kailangan po natin mag-overtime. Kasi nga, isa pa po na challenge ng Word of God sa atin na kailangan natin mag-swim kasi totoo po ang impyerno. At ang pangatlo po ay time is challenging. Talagang kailangan po mag-double time po tayo kasi makita po natin tayo na bilang isang ligtas, lalong-lalo na tayong mga nanay, alam natin kung ligtas o hindi yung mga anak natin. Kasi nga, bakit hindi nag-i-enjoy sa soul winning? Bakit yung buhay nila, bakit yung grabe na talaga ang challenge ng ating pastor, bakit parang alam na natin yun makikita natin bilang isang ina, bakit hindi masayang sumunod kay pastor? Kung si pastor nga na hindi natin kasama sa loob ng tahanan, nakikita niya na walang nangyayari sa yung mga preaching ni pastor, yung encouragement sa atin mag-soul win. Bakit hindi nakikita? Sa totoo lang nung Wednesday, talagang maramdaman natin yung kalibutan ni pastor kasi pupunti po talaga tayo na kung nakinig po tayo sa mensahe, yung challenge ni pastor, andyan na rin po yung lunch fellowship na andoon, tuturuan tayo, i-encourage tayo. Nakaka-bless, may mga sumusunod, pero sana tulong-tulong tayo na talagang yung buong family. Ang ganda po na makita natin na sumusunod kasi nga una po, nag-glorify natin ang Panginoon at alam din natin na totoo po ang impyerno. Doon sa Luke 16:19-25, andyan po yan, yung isang mayaman at isang beggar na banggit na rin nila kanina na tayo mga soul winner, parang tayong namamalimos, para tayo talagang magmamakawan na
talagang anuhin natin, na share natin na kahit na yung nga yung sabi ni Pastor noon, yung isang kabataan na parang ginagaya-gaya yung sinasabi natin pag nag-share tayo. Pero andun pa rin talaga yung humility natin kasi alam po natin, tayo yung isang mga napili, may privilege na magkaroon ng wisdom. Yun po yung topic namin kagabi din sa Bible study na binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. So, i-share po natin para talaga nakakalungkot sa ngayon sa panahon ng pangangampanya, yung sarili po nila yung ikinakampanya. Pero tayo, kung gano'n ginagawa nila lahat lalo sa probinsya para mangampanya, para maniwala sa kanila, yung mga sinasabi nila. How much more tayo na libreng-libre po yung dala natin, yung salvation. Yun dapat ipuunawan natin na pahalagahan na pag nagsishare po tayo, ay ipakita natin andoon mag-glorify ang Panginoon na pag isang kaluluwa yung naligtas ay andyan yung kasiyahan sa langit at totoo yung impyerno. At kakaiba na po, time is challenging. Kaya sabi nga kanina, mag-double time po tayo kasi talagang kakaiba po yung mga tao ngayon, lalo-lalo na po yung mga kabataan na yun din yung challenge ko pag nagsishare po ako ng kabataan na, di ba? Sabi ko, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Paano ka magiging pag-asa kung wala kang salita ng Diyos, kung hindi mo tinanggap si Kristo? Kaya salamat sa privilege po na magamit po bilang isang soul winner. Yung ilagay natin sa isipan natin. Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life. And that in its source is wise. Andyan na po yung wisdom, binigay ng Panginoon sa atin. Pahalagahan po natin, i-treasure po natin. Yun lang po. To God be the glory. Sir Vicky, salamat. Sabi nga, ang kabataan, sabi ni Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero sa ngayon, ang kabataan ngayon ay problema na ng bayan. Okay, si Sister Benny. Amen. Pare-parehas po tayo ng kwan. Kaya tapos na. Tapos na po ang ano. Pero sa totoo lang po, hindi po matatapos ang ating pong sasabihin patungkol sa soul winning. Kasi po, yan po, buhat po tayo nung naligtas po tayo ay yun na po yung ating pong buhay. Ipangaral ang Panginoong Hesukristo. At ang sabi nga po dito na una-una po talaga na yung nung tayo'y naligtas. Ang sabi po dito na John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun po na nung naligtas na po tayo, andun po talaga yung unang-una po talaga na nagmahal ang ating Panginoon kasi iniligtas na nga po niya tayo sa ating mga kasalanan sa impyerno. Kaya tayo po bilang isang ligtas na, ibahagi po natin yung kaligtasan na natanggap po natin. Yun po yung soul winning nga po. Ano po ba yung soul winning? Yun po yung heartbeat po ng ating Panginoong Hesukristo na dapat na ibahagi po natin yun sa karamihan. Muna-una po, ako po kasi nung una na sa akin pong family talaga, doon ko po, ibinahagi ko po una sa akin pong mga anak, sa akin pong magulang, mga kapatid. Yan po yung una-una ko po na ginawa noon hanggang sa ibang tao. Kasi yan po talaga yung heartbeat na po natin na ipinasa po ng Panginoon sa atin. Kaya yun po yung isa pamuhay po natin na gawin sa ating buhay. Kaya nga po, sa araw-araw na paglabas, ay hindi mo makukonsensya ka kapag hindi mo meron kang nakita, may nakatabi ka, may nakausap ka, na hindi mo ibabahagi yung salita ng Diyos, yung patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa nga. Na ang soul winning ay tibok na rin ng dapat tibok na rin ng puso ng ating pamilya, ng karamihan, at ipanalangin natin sila na ito din ay mag-involve sa soul winning din yung nabahaginan po natin. Kaparis nga po ng sinabi
ng mga kasamahan ko po dito, halos lahat po kami nga talaga ay magkakaparehas. At ipares na rin natin yung tibok ng puso ng Panginoon sa, sabi nga ng ating mahal na pastor, ay yung dapat yung tibok ng puso ng Panginoon ay ma-adapt natin, maipa-adapt sa iba. Yun po yung dapat na gawin po natin, na pahalagahan po ang yung sinadya ng Panginoon dito sa lupa para mailigtas ang sanlibutan. At ang sabi nga po dito na sa Matthew 28:19-20 na, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo." Yun po yung napakahalagang dapat po natin gawin, na tayo po ay ibahagi po natin. Kagaya nga po yung nung kailan nung birthday ko po, na may usapan kami ni Sister Vicky na may pupuntahan kami na Bible study, at habang naghihintay ako sa kanya ay nag-soul winning ako doon sa may papuntang ano na to, doon sa aming pagsasakayan doon. Hanggang sa nakapag-soul win ako ng 3, at may na lumapit na dati kong disciple yon dito sa Virac, na ano na sa Kwan, na lipat na sa Irisan. Binati niya ako, tapos niyakap niya, sabi niya ganon, "Hindi ka na pumupunta sa bahay," sabi niya ganon. Yung taong yon ay nangangampanya, at ang kinakampanyayan niya yung sabi niya ganon, "Sino naman ang nangangampanya ka rin?" Sabi niya ganon sa akin. "Oo, nangangampanya din ako para kay Kristo," sabi kong ganon. Ikaw naman, sabi niya, ngayon pagkapangangampanya ika ng mga butante, sabi, mga na to, yung mga nangangampanya, sabi niyo mga ano nang tawag sa kanila? Kandidato. Ngayon, pangangampanya ngayon ng kandidato. Oo naman, kami kahit na hindi pangangampanya ng kandidato, araw-araw yan nangangampanya kami, sabi kong gano'n. Tumawa siya. At ipinaulit ko ulit yung salvation sa kanya. Nireview ko siya na kasi dati na pupunta na diyan sa taas noon yung disciple ko na yon. Kaya lang nalipat nga lang. At ngayon nga, sabi ko, bumalik ka ulit sa church, sabi ko. Pasyalin mo yung church, sabi ko, na iba na, hindi na dun sa taas, sa baba na kami, sabi nga, hanggang sa dumating nga si Sister Vicky. At nakakatuwa po na kapag yung nakapagbahagi ka ng about salvation, ay andun po yung kasiyahan po talaga. Kung nasisiyahan ka, ay lalong-lalo na ang Panginoon na nagagalak sa ating ginagawa. Kasi ang sabi nga po na kapag tayo ay nagwiwin ng isang mawin lang po natin ng kalwa, ay sasaya na po ang mga anghel sa langit. At ganoon din po ang Panginoon natin. Na sabi nga na kapag tayo ay nagwin ng kaluluwa, andun talaga yung kasiyahan po natin. At sa lahat po ng mga nawiwin po natin ay sana hindi po ito yung dapat iulit-ulit natin, lalo na sa ating family, lalo na sa mga nakakasalamuha din natin na nasira na rin natin, ay dapat iulit-ulit po natin yan. Kasi sabi nga na tayo nga yung nakaatang po sa ating kamay, na tayo nga po yung binigyan ng karapatan na magbahagi ng patungkol sa salvation. Bakit hindi po natin gawin? Kasi nga
tayo po yung sisingilin kung sakali man na hindi po tayo maibahagi yung ating yung ganun nga yung salvation. Kaya sa atin pong paghayo, kagaya nga po kahapon yung nasiran ko na kabataan na isang Jehovah. Yung auntie niya kasi nasiran ko na rin po yun noon. Pero Jehovah po sila. Hanggang sa yung nakita ko kasi yung pamangkin niya pumasok dun sa kanilang bahay. Sabi ko, yun na lang pamangkin mo kako ang siran ko. Sabi kong ganon. Wala namang tubili na nagpasir. At nung tumanggap siya, sinabi niya na Jehovah siya. Sabi kong ganon. Hindi naman kako yung pagka-Jehovah mo at saka yung pagka-baptist ko ang i-share ko sa'yo, kundi, di ba, nakita mo naman, narinig mo naman, sabi kong gano'n, na hindi yung pagka-baptist ko ang i-share ko sa'yo. At ano man kako ang relihiyon natin, ay hindi yon talagang si Kristo lang talaga ang aming ibinabahagi sa karamihan, sabi kong gano'n. At sabi kasi nung auntie niya, nung bago kong na in-approach ay, di ba ikaw yung nag-share sa akin noon, natandaan kita kaya sabi niya, kasama mo pa si Ate Leonor, sabi niya ganon. Oo, natandaan din kita, sabi kong ganon. Pero sa totoo lang, nakakatuwa, nakakataba ng puso kapag yung nasabi nila na ganon na nasiran mo na siya, tumanggap na siya, pero dapat ipapaliwanag mo, iulit-ulit mo sa kanila. At kagaya nga nung birthday ko talaga, hanggang sa yung pagbati-bati nga ng iba, ay nung sasagot na ako ng mga pagbati nila, at yung aking mga pamangkin at mga apo na bumabati, may tumawag sa akin habang andun ako sa town noon na bago pala yung birthday ko, na mamimili ako noon sa town, at sabi ko, napatawag ka, Lola, happy birthday po. Hindi pa, bukas pa, sabi kong ganon. Hanggang sa umiiyak, sabi niyang ganon. Lola, punta ka dito, sabi niya gano'n. Kasi, ang gusto nila, ukulit ako kami doon. Kasi, ang ginagawa namin ni Grace, kapag pumupunta kami doon, nagba-Bible study kami, nire-review namin yung salvation nga nila. At sabi nga nung apo ko na yung dalaga, sabi niya, Lola, punta ka dito kasi, iba na ang nagiging sitwasyon namin. Kasi broken family nga yun. Sabi ko, kung ano yung naibahagi ko sa inyo noon, sabi kong ganun, ibahagi mo rin sa kanila, sabi kong ganun. Kausapin mo yung nanay at tatay mo, sabi kong ganun. Iba na kasi ang mga ngayon sa pamilya, meron na yung lilihis ng landas, ganun nga, na kapag yung ay yung mga anak ang magsasuffer sa ganun na Kaya tayo, wag nating walain yung, kaya nga pinapaano sa atin ng pastor na mag-soul-win tayo, mag-soul-winning. Yan po yung abot talaga na ating pastor. Na dahil ngayon nga ay iba na ang katuruan ng mga sanlibutan ngayon, puro mga material. At mga maalwan na ang buhay na puro pera, ganon. Kaya po, wag tayong magsawa. Yun lang po, to God be the glory. Amen, Sister Benny. Sabi nga po na bilang isang Kristiyano, yung nabanggit nga ni Ma'am Sheila kanina na 95% ang Christians ay hindi hindi naglilid ng mga souls to Jesus. So sana po hindi tayo doon sa 95% makasali, kundi tayong mga tinawag na Kristiyano doon tayo sa 5%.
So, magpatuloy lang po tayo kasi na maging sower tayo at maging feasters. Amen. So, bigyan na natin pagkakataong magsalita ang ating mga... Ay, sino? Ay, sa na-google. Okay, sila sa akin, Sister Vicky muna, si Sister Agapita. Short words, saka sila si... Lahat na makasama mo, Sister Vicky. Amen. Thank you po. Yan. Agapita. Good morning po sa mga host at saka sa mga mothers na kagaya kong nakikinig. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa akin family na tumanggap sa Panginoon. At yung commitment ko at saka kon ko sa mga family ko ay burden ko ay sumunod sila sa sinasabi ng magulang mas lalo kay pastor na mag-involve. Kasi yung mga anak ko talaga, rinipray ko na magaya sila sa lahat na mag-involve sa church. At kusa sa pagsisimba ay kasi minsan ay hindi sila faithful sa simbahan, kagaya ko din minsan. Amin ko. Ay, matuto silang sumunod. Kasi kahit anong sabihin ko na magsimba na tayo ay wala din sa kanila. Kaya sabi ko, pinag-prepare ko na lang na yung anong pinapagyung kanila kay pastor at saka iba ay maka yung puso nila na sumunod. At yung tungkol sa solutioning ay talagang sumama ako sana kahapon. Nakita ko yung sila Ma'am Vicky na pumunta sa Bubon. Ay, akala ko pumunta si Brad Jerry kasi magtrabaho kaya hindi ako nakasama. Sa susunod, sasama ko kasi gusto. Balik yung ginagawa ko noon na nag-area, nag-invite. So lang po, to God be the glory. Amen. Natatanda ko si Sister Agapita na nasa taas pa tayo. Siya yung kapartner ko noon pag humahayo tayo para mag-solwin. Tanda mo pa, Sister Agapita? Balik ka na ulit. Okay, si Sister Rose. Yan, kabady ko naman yan, Sister Rose sa Gabriela. Lalakad kami. Ako, nagpapasalamat naman ako kay Jeremiah kasi nung sinabihan ni Pastor na sabi niya na hindi puro trabaho, dapat magsimba ka rin yun. Amen. Ako naman kay Jeremiah na yung kahit half day lang nag-attend siya, tapos pag day off niya, nag-attend din siya. Kaya nung kahapon sabi ko sa kanila, kayo muna ni Shaolin ang kasi yun na umaambon anak nila si Limen. Sabi ko ako na lang magbantay kay Limen muna lang habang day off ni Jeremiah. Kaya yun silang nag-attend. Yung nagpapasalamat ako na kahit na nawala na hindi nag-attend na si Brad Buddy, pero nung nagtrabaho siya kay Sir Tom, yung diretso natin, nagagamit ang bahay sa devotion, Bible study. At yun ang pinapasalamat ko sa Panginoon na yun nga, yung sabi ko pastor na huwag ipalit ang pera sa pamilya, sa anak. Doon ako talagang naniwala Limwell. Nasa SM ako talagang niluhod ko, umiyak ako na sabi ko, hindi ko pagpapalit ang pera sa anak ko kay Jeremiah. Kaya yun, hindi na ako nagtrabaho, ginabayan ko na lang siya na nag-aral. Yun, nagpapasalamat ako nakinig din naman si Jeremiah sa sinabi ng pastor. Kahit na naman na andun na sa Saudi si John Michael yun. Sinasabi ko naman, pero sabi niya, Mama, ilang oras lang ang ko, kaya hindi ako nakakaano ngayon sa devotion sa natin. 4 hours lang ang pahinga ko ngayon, sabi niya. Nung sabi niya, Mama, lagi ako nagdadaling mo, ilong ko, sabi niya. Tapos sabi ko, maligo ka, sabi ko, baka sa init lang yan. Tapos nag-text na siya kanina madaling araw na okay na daw siya. Yun ang isang pinapasalamat ko nga. Prayer talaga ang nating mga magulang sa ating mga anak. Amen.
na pinagsasabihan natin sila. At yun, nakikinig naman sila pag inaano natin mag-pray. Kaya yun ang isang inaano ko sa madaling araw pag magising ako ng 4 o'clock. Nagbabasa na lang ako ng Bible, nag-pray, pinapanalangin ko lahat sila. At umaayos naman pag yun lang, and to God be the glory. Amen. Sister Myra. Ayan, Sister Rose. Thank you, Sister Myra. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Una-una po yung nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa salvation na hanggang ngayon ay napapatuloy pa rin. Kasi dahil din sa salvation, ay doon ako nag-aano sa Panginoon. Dahil kung walang salvation, paano kaya din yung buhay namin na family? Sa kasalamat sa mga devotion, sa mga ginamit ng mga member sa every devotion. Alam niyo po, every month na mga topic ay napaka-blessing sa akin. Lalo na po yung sa soul winning. Alam niyo po sa soul winning, ay yun po yung talagang buhay ko na sa aking buhay. Nung tinanggap ko si Jesus Christ, our Savior sa aking buhay, ayun yung kinumit ko sa Panginoon. Habang ako ay malakas, ay magpagamit ako sa Panginoon. Lalo na yung mga preaching ni Pastor, alam niyo po, napaka-blessing yun. Lalo na yung mga topic niya sa preaching, na-bless ako doon talaga. Hindi man po kami kompleto na naglilingkod sa Panginoon, pero nandyan pa rin yung prayer ko kay Sir Dennis. Lagi ko din naman pinapipray siya. Minsan, yung nag-uusap kami talaga. Kaya kanina nga dapat wala siyang biyahe ngayon. Kaya lang yung karelyebo niya may sakit. Kaya sabi ko nga sa kanya, tinatawag ako ni Ma'am Vicky. Sabi ko, sige, punta ka na lang doon, sabi niya. Pero pinag-prepare ko pa rin yung ginagawa ko bilang asawa na bago siya aalis, ay nakaprepare na yung gagawin niya. Yung natuto ako talaga sa preaching ni Pastor. Ganyan talaga ang asawa. Kaya sabi ko, nagpaalam pa ako na devotion. Kaya doon ako natuto sa mga preaching ni Pastor RJ. Salamat kay Pastor RJ na meron tayong man of God na nare-remind tayo. Sa kanong Wednesday, totoo yun. Hindi, ayaw ko na malate talaga nung every services. Kaya lang yung time na yun, nagtaka ako kasi nabutan na namin na testimony. Kaya sabi ko nga kay Inday, no? Ako sana mag-testimony nakiusap ako kay Inday na ikaw na muna kasi lagi ako yung nagte-testimony, sabi ko. Kaya salamat na meron tayong devotion. Alam niyo, sa totoo lang, yung devotion na every morning, yun yung every morning na nagigising tayo, yun yung protection natin. Word of God na napapagod natin. Kaya salamat mga mothers, saka sa mga talagang nagtuturo sa akin every morning, lalong-lalo si Pastor RJ. Sa'yo, Pastor RJ, na nandyan ka na nagre-remind sa amin na lahat na napapakinggan namin ay talagang nananindigan ka sa salita ng Diyos. At you love po to God be the glory. Amen, Sister Myra. Kanila kay Ma'am Gina rin, Mansano. Sister Juby. Nakita ba kayo? Good morning po sa ating lahat, sa mga, lalo-lalo na po sa mga hosts at sa mga mothers po na nagkikinig. Sa akin po, yung commitment ko, unang-una sa aking pamilya, na madama na hindi po kami kumpleto na nag-a-attend sa church, pero nandyan po ang aking panalangin na makabalik muli. Pero sa akin, itong yung isang manugang ko kasi nandito lang sila sa Sarok. Ayun po. Unti-unti na po sila nag-a-attend, pero hindi po sila babalik ng hapon. Kaya minsan sinasabihan ko rin sila na, sabi ko, wala naman kayo gagawin, bakit hindi kayo babalik sa hapon? Sabi ko sa kanila, lalo na po sa araw ng linggo. At sa aking area din yun po, yung mga disciple ko, mayroon po akong isa na dagdag na sana madagdagan. Na yun po nga ang ipalo-up ko mamaya.
yung bisita ko yung Sunday. Kasi ina-invite ko po yun yung last. So, isa lang nakasama yung Sunday. So, babalikan ko na naman mamaya ko. Kasi yung may lula sila doon, yun po ang prospect ko sa Mother's Day na maka-attend sa aking area doon sa Luacan. Saka sa aking ministry din sa Sunday School, yun po every Sunday kasama ko si Ma'am Sheila na nag-a-assist ng mga bata. Kaya panalangin ko rin na ang mga anak ko at bumalik sila sa church. Pag yun lang po. To God be the glory. Sister Jubilita po. Nandito po siya. Jubilita. Morning po sa inyo lahat, mga mothers at sa mga host po. Sa akin naman po, napapasalamat po ako kasi sa pamilya namin na lagi ay nakakapo ano po kami sa church. So ipapapray ko po na ang laging pinag-remind ni pastor na laging bumabalik ng hapon na sana pag-pray ko na ipagpatuloy ko yung bumabalik po ng hapon po. Saka salamat na din sa mga preaching ni pastor na kahit masakit man, kailangan talaga namin na tatanggapin. Kasi diyan tayo matututo. Ipag-pray na lang po sa namin na sana lahat ng namin na magpatuloy pa rin po. Yun lang po. Amen. Thank you, Amen po. Sister Thank you po Juby. Thank you po sa lahat ng mga mothers at si Angeriel ay papasok pa po yata. Pero nakinig po siya sa devotion po natin. At napakaganda po yun. Andyan po ba si Sister Risa? Ayun, napakaganda na hindi lang natin sila ma-share ng gospel kundi sila ay manatili. Kaya nga yung pinag-usapan namin ni Pastor RJ dun kay Sister Risa na siya ay nag-commit na mag full-time. Bagamat hindi pa niya naintindihan talaga kung ano yung full-time magsuko ng buhay. Sabi ni Pastor RJ sa akin, kausapin mo siya ng kausapin, ipaliwanag mo yung kanyang ginawang pangako sa Panginoon na nagsuko ng buhay at wag siyang masyadong maramdamin. Sabi niya sa akin, sabihin mo sa kanya na mahal siya ng mga taga dyan sa church. Sabihin mo sa kanya na mag-pray kayo palagi. Kaya yun yung pagkukulang ko pag minsan na talagang hindi ko siya nakakausap. Kaya sabi ko siguro kaya maraming gumugulo sa kanyang puso't isipan. Yun nga bilang nanay napakarami niyang mga experiences na parang yun yung nakatatak sa kanyang puso't isipan. Pero ngayon na nilagay siya ng Panginoon diyan dito sa simbahan. Sabi nga ng pastor natin na siya ay nilagay ng Diyos dito sa church ay talagang alagaan po natin yung mga maihihina. Sabi nga feeble-minded, ayan, weak, ayun. Sabi nga ni Sister Irene, parang mga babes pa sila, parang mga sanggol na kailangan pa talaga ng pag-alalay. Kaya masasabi ko lang yung bagong full-time natin, dyan si Sister Risa na prayerfully ay magpatuloy siya na man yung kanyang naririnig, tanggapin lamang niya at anyway, hindi naman hanggang dyan lang na maliliit yung mga anak niya. Lalaki at lalaki sila na napakaganda na nasa simbahan sila na merong tumutulong sa kanila na ng salita ng Diyos. So yun lamang po yung masasabi ko po at maraming salamat po sa ating mga napakinggan po ngayon. Sister Beth po. Oh, amen, Ma'am Sheila. Ayun nga po, na-culture shock si Ma'am Risa. Pagdating niya sa church, karne agad yung kinain niya, hindi milk. Sabi nga ni si Sister Geraldine, ba nandiyan sa line? Naka-online? Nandito po, pero hindi ako feeling well po. Sorry po. Okay. Sige. So,
marinig naman natin yung mga nandito sa studio, sila si Sister Cherry. Okay po. Maraming salamat po sa mga narinig po namin sa mga host. Nagpapasalamat po ako sa morning devotion at dun po sa soul winning na sinasabi po ng mga host ay yun po yung kaya ako nandito kasi may nag-soul winning sa akin at nag-disciple. Kaya ngayon ini-enjoy ko na kung ano yung regalo sa akin ng Panginoon at ako na din yung nagso-soul winning at i-invite ng bisita sa church at nagagamit na rin po sa gawain ng Panginoon. So, thankful po talaga ako at nag-commit din po ako sa Panginoon. Unang-una kong commitment sa Panginoon ay yung mga anak ko na ano man yung mangyari, hindi ko sila alisin sa simbahan. So, yun po yung unang-unang commitment ko sa Panginoon na yung sa mga anak ko talaga na yun nga po, hindi sila dapat na mawala dito sa simbahan kasi napaka-importante po nun na may instruction mula sa salita ng Diyos. So, magpapasalamat po ako doon. So, yun lang po. God be the glory. And good morning po sa inyo po lahat. Muli nagpapasalamat po sa devotion po dahil patuloy na nire-remind po katulad nga po ng mga napahinggan po natin. Bunga po tayo ng soul winning. So, at sa mga napapahinggan po natin sa mga preachings na talagang nandun dapat po yung pagmamahal sa mga kaluluwa dahil yun po talaga yung pinaka-foundation po. Tapos bilang isang nanay, nasa atin po yung word na win. Ano yun? W-E-A-N. Nandun, hindi lang po natin na i-win po yung kaluluwa, kundi talaga nandun yung aalagaan po. Kaya salamat po. Good morning po. Maraming salamat po sa mga host, lalong-lalo na po kay Ma'am Sheila po na nagtitiis po sa akin. Pero, itatry ko po na maano din po ako siguro at bumalik din po sa choir po. Yun po. Amen. Ganun po talaga. Kung ano nang pinagtiyagaan tayo, kaya tayo nakarating dito. May nag-soul win sa atin, kaya nakarating tayo dito sa church. Kaya sabi nga, wag tayo dun sa 95% na hindi sumasama, tinawag Kristiyano pero hindi nagli-lead ng mga kaluluwa to Jesus, kundi nandun tayo sa 5%, makasama tayo sa 5% na magli-lead para mabaliktad. 95% na ang nagli-lead, 5% na lang ang hindi. So, sabi nga, ang tao ay, hindi naman siya unreachable talaga, ayaw lang magpa-reach. So, continue lang tayo na i-reach natin itong mga kaluluwa na to. So, salamat po sa lahat. Salamat po sa mga nagbahagi. At ganun din po, salamat po sa mga hindi namin na sa FB Live. Si Brad Edgar, good morning po sa inyo lahat. Ki Sister Raquel, si Ma'am Veronica Pilada, si Sister Nelda Bore, at si Sister Rolin Sanet, at Sister Tita Armas, at wala na kasi yung iba hindi namin. So yung hindi po namin, si Sir Ariel, ganun din po si Ma'am Apple. Good morning po sa inyo. So, si Lani. Yung po iba hindi na namin makita sa FB Live yung mga pangalan, hindi namin mabasa. Ang classmate ko na si Nelly. Salamat po sa oras na inilaan ninyo at muli bukas sa family devotion sana po makinig tayo uli. To God be the glory. Closing prayer, Sister Irene. Amen. Okay, tayo po ay manalangin. Salamat po sa ating napakinggan. Nakilang Diyos, salamat po sa mga biyaya at pagpapalang aming natanggap sa oras na ito. Salamat po sa mga salita mo na siyang maggagabay sa amin upang kami ay lumago bilang mga nanay na matutunan din namin ang mag-win ng kaluluwa at makapag-train din po kami ng mga soul winner. Tulungan niyo po kami na magpatuloy, hindi kami susuko, kundi magtuloy-tuloy po sa aming mga commitment na aming pangako sa inyong Panginoon. At gabayan niyo po kami sa lahat na aming gagawin at sa aming paghayo. Kayo po ang siyang mag-provide ng mga kaluluwa na aming mababahagian. Madala sila dito sa church hanggang mabautismo at mabautismuhan at
aming ma-disciple. At tulungan niyo po ang lahat ng mothers na nandito. Mula kay Ma'am Beth, Ma'am Benny, kila Ma'am Cherry, Ma'am Jamaica, Ma'am Tin, Ma'am Risa. At sila Ma'am Sheila dyan at Ma'am Vicky. At yung mga nanay dyan kasama sa Google Meet at sa FB Live na matutong mag-win ng kaluluwa, mag-commit para sa kaluluwa na unti-unti kaming lalago sa salita mo, Lord God, sa pakikinig ng salita mo sa pulpito, na patuloy na may apply namin yung aming mga natututunan, aming naririnig na salita mo, Lord God. At gabayan mo po kami sa lahat na aming gagawin. Ikaw po siyang mag-ingat sa bawat isa sa amin, sa aming paghayo. At ganyan po ang aming pastor sa kanyang mga lakad ay ingatan niyo po na makabalik dito sa church ng maayos at maibahagi yung salita mo, Lord God. At ganyan din po yung aming mga pupuntahan sa area na aming isasama sa pag-uwi ng kaluluwa ay paunlakan nila ang aming imbitasyon na sila ay aming maisama sa area at makapag-win din sila ng kaluluwa, na magkaroon ng kasiyahan sa pag-win ng kaluluwa ang bawat isa. At ingatan niyo po kami, ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya, at proteksyonan laban sa anumang sakit. Patawad po sa amin nagawang kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hi. See you tomorrow. Thank you po. Maraming Thank you. Naganda na. Okay. Bye po. To God be the glory. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.